Ang Iran ay nahaharap ngayon sa matinding pagsubok, lalo na sa ekonomiya nito. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ng Islamic Republic of Iran na kaya nitong tumayo mag-isa kahit may sanctions mula sa ibang bansa. Tinawag nila itong self-reliance, ibig sabihin hindi umaasa sa iba. Pero ngayon nagbabago ang sitwasyon. Ayon sa ilang ulat, nahihirapan ang ekonomiya ng Iran dahil sa mga paghihigpit sa kalakalan. Kapag hindi makapag-export ang isang bansa, nawawala ang kita, at kapag limitado rin ng import, nagkukulang ang supply ng mga produkto, lalo na pagkain at mga pangunahing pangangailangan. May mga report din na nagsasabing may mga barko na hindi makaalis sa mga daungan ng Iran dahil sa tensyon sa paligid ng Strait of Hormuz at Gulf of Oman na mahalagang ruta para sa global trade. Kapag nangyari ito, doble ang epekto, walang pumapasok na kita at kulang din ang pumapasok na produkto. Dahil dito may pangamba ang ilang opisyal na maaring magkaroon ulit ng mga protesta mula sa publiko, lalo na kung patuloy na tataas ang presyo ng bilihin o magkukulang ang supply. Sa madaling salita, hindi pa ito agad pagbagsak, pero malinaw na may malaking pressure sa ekonomiya at sa loob ng bansa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng meeting ang Supreme National Security Council of Iran para pag-usapan ang lumalaking concern tungkol sa posibleng pagbabalik ng mga protesta. Ginawa ang meeting na ito matapos ang mga internal reports na nagsasabing maaaring magkaroon ng unrest sa mga susunod na araw. Ang pangunahing dahilan ng concern ay ang sitwasyon ng ekonomiya. Tumataas ang presyo ng bilihin, may kawalan ng trabaho at may epekto rin sa mga industriya tulad ng petrochemical at steel. May ilang estimate na nagsasabing maaaring mahirapan ang ekonomiya ng Iran kung magpapatuloy ang matinding paghihigpit sa kalakalan ng ilang linggo pa. Pero mahalagang tandaan na ang mga estimate na ito ay galing mismo sa loob ng Iran, kaya maaaring hindi ito ganap na eksaktong hula. Bukod sa trade issues, may isa pang malaking problema, ang internet shutdown. Ayon sa ilang opisyal, naapektuhan nito ang malaking bahagi ng workforce, lalo na ang mga taong umaasa sa online work. Kapag walang internet, maraming trabaho ang hindi magawa. Sa simpleng paliwanag, kapag pinagsama ang mataas na presyo, kakulangan sa trabaho, at limitadong access sa internet, tumitindi ang pressure sa loob ng bansa. Hindi pa ito siguradong hahantong sa malawakang protesta, pero malinaw na may lumalaking dissatisfaction sa publiko. Ayon sa ilang ulat, matagal nang limitado ang internet access sa Iran at malaking bahagi ng populasyon ang naapektuhan. Kapag mahina ang koneksyon, hindi lang komunikasyon ang apektado, pati trabaho, lalo na sa mga umaasa sa online services. Sa ganitong sitwasyon, mas tumitindi ang frustration ng publiko, lalo na kapag sabay ito sa mataas na presyo at kakulangan sa trabaho. Dahil dito, may pangamba ang ilang opisyal na maaring magkaroon ng unrest kahit hindi pa malinaw kung kailan o gaano kalaki ito. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan ng pamahalaan na humanap ng paraan para maibsan ang pressure, lalo na sa ekonomiya at seguridad. May mga ulat din na may mga pag-uusap sa pagitan ng Iran at ibang bansa tungkol sa posibleng solusyon sa tensyon, kabilang ang usapin sa kalakalan at seguridad sa rehiyon. Kasabay nito, may diplomatic engagements din ang Iran sa ibang bansa tulad ng Russia, kung saan nagkakaroon ng meetings sa pagitan ng mga opisyal para pag-usapan ang sitwasyon. Sa kabuuan, may kombinasyon ng economic pressure, limitadong internet access, at political tension na naglalagay ng problema sa loob ng Iran. Pero kung ano ang eksaktong mangyayari, hindi pa sigurado at patuloy pang nagbabago ang sitwasyon. May lumabas na footage na nagpapakita ng meeting sa pagitan ng mga opisyal ng Iran at Russia bago ang isang closed-door discussion na tumagal ng halos 2 oras. Bago magsimula ang meeting, nilinaw ng Iranian side na ang kanilang pagbisita ay para sa koordinasyon, hindi para humingi ng tulong. Ipinapakita nito na mahalaga sa Iran ang imahe ng pagiging independent kahit sa gitna ng hirap. Matagal nang magkaugnay ang Iran at Russia, lalo na sa military at global politics. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa sa ilang aspeto, pero hindi lahat ng detalye ay malinaw o kumpirmado sa publiko. Sa kasalukuyan, parehong may sariling hamon ang dalawang bansa. Ang Russia ay abala rin sa ibang conflict, kaya maaring limitado ang kakayahan nitong tumulong sa ibang sitwasyon. Dahil closed door ang meeting, hindi eksaktong alam kung ano ang napag-usapan. Pero ang presensya ng mga security officials ay nagpapahiwatig na kabilang sa mga tinalakay ang mga issue sa seguridad at posibleng susunod na hakbang.
Sa ganitong sitwasyon may patuloy na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng Iran at Russia. Pero marami pa ring bahagi ang hindi malinaw sa publiko. May mga bagay na hindi agad malinaw, lalo na kung pribado ang usapan. Kaya sa halip na umasa lang sa mga pahayag ng mga opisyal mula sa Russia, China o Iran, mas makikita ang tunay na direksyon ng mga pangyayari sa mga aktwal na kilos ng mga bansa. Kung may konkretong hakbang na gagawin ng Russia para tulungan ng Iran, doon pa lang mas malinaw kung ano talaga ang napag-usapan. Sa ngayon, ang mga opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig ay kulang sa detalye at walang malinaw na sinabi tungkol sa napag-usapan. Isa pang mahalagang issue na kinakaharap ng Iran ay ang oil storage. Ayon sa Kepler, isang global research firm na nagbibigay ng data sa oil market, may limitadong natitirang kapasidad ang Iran para mag-imbak ng langis. Tinatayang maaaring tumagal lamang ito ng mga 12 hanggang 22 days, depende sa aktwal na sitwasyon. Hindi eksakto ang bilang dahil hindi lahat ng datos ay malinaw, pero nagbibigay ito ng ideya kung gaano kaliit ang espasyo para sa oil storage. Dagdag pa rito ayon sa kanilang obserbasyon, wala silang nakitang tanker na matagumpay na nakalabas mula sa paligid ng Gulf of Oman. Ibig sabihin, kahit napupuno ang mga barko sa Iran, nahihirapan itong makarating sa mga buyer. Dahil dito maaaring maipon ang langis sa loob ng bansa o sa mga karatig na tubig na nagdadagdag pa sa problema sa ekonomiya. Sa madaling paliwanag, kapag hindi makalabas ang oil exports, nawawala ang pangunahing source ng kita ng Iran. At yun ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap nito ngayon. Mahalagang maintindihan kung paano gumagana ang sitwasyon sa dagat. May mga ulat na nagsasabing may mga tanker na nakakadaan sa Strait of Hormuz. Pero hindi ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na silang nakakabiyahe palabas. Sa ilang analysis, sinasabi na kahit makaalis ang mga barko mula sa Iranian ports at makatawid sa Strait of Hormuz, nahihirapan pa rin silang makarating sa mas malalayong destinasyon sa labas ng Gulf of Oman. Samantala, ang mga barkong papunta sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia o Iraq ay hindi apektado sa parehong paraan, kaya nakakapagpatuloy sila ng normal na operasyon. Isa pang paraan para makita ang epekto nito ay gamit ang satellite. May mga ulat na mas dumarami ang mga tanker na nakatigil sa ilang bahagi ng dagat na pwedeng senyales ng pagkaantala sa biyahe o paghihintay ng pahintulot. Sa ganitong sitwasyon, kahit napupuno ang mga barko ng langis, kung hindi ito makarating sa buyer, hindi rin ito nagiging kita. Kasabay nito may mga ulat na patuloy ang diplomatic efforts. Ayon sa ilang sources, maaring maglabas ang Iran ng panibagong proposal sa United States matapos hindi tanggapin ang naunang plano. May mga third-party countries tulad ng Pakistan na inaasahang tutulong bilang mediator. Sa ngayon ang sitwasyon ay nananatiling pabago-bago. Nakadepende ang susunod na mangyayari sa mga bagong proposal, negosasyon at desisyon ng bawat panig. Sa puntong ito may mga barkong nakakaalis pero hindi lahat ay nakakarating sa destinasyon at kasabay nito ay nagpapatuloy ang mga pag-uusap para humanap ng solusyon. May isa pang mahalagang bahagi na kailangang tingnan, ang epekto nito sa araw-araw na buhay ng mga tao. Dahil sa tuloy-tuloy na hirap sa ekonomiya, hindi lang mga opisyal at malalaking negosyo ang apektado. Unti-unti rin itong nararamdaman sa simpleng bahagi ng buhay. Presyo ng pagkain, availability ng basic goods at kakayahang kumita. Kapag nahihirapan ng isang bansa na mag-export, hindi lang kita ang nawawala. Apektado rin ang buong proseso mula sa paggawa hanggang sa pag-deliver. At kapag limitado rin ang pagpasok ng mga produkto, mas nahihirapan punan ang kakulangan. Sa ganitong sitwasyon, kadalasang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi dahil gustong magtaas ng presyo, kundi dahil sa kakulangan ng supply at pag-deliver. At kapag tumataas ang presyo, mas ramdam ito ng mga taong may fixed income o walang stable na trabaho. Kasabay nito may epekto rin sa maliliit na negosyo. Kapag nahihirapan silang kumuha ng supply o bumaba ang demand dahil sa taas ng presyo, bumabagal ang kanilang operasyon. Sa simpleng paliwanag, ang hirap sa ekonomiya ay hindi lang nasa gobyerno. Umaabot ito hanggang sa araw-araw na buhay ng tao. May isa pang bagay na dapat tingnan, ang tiwala ng mga tao. Kapag ang mga tao ay hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa susunod, kung tataas pa ba ang presyo, kung magkakaroon ba ng trabaho, o kung magiging stable ba ang sitwasyon, nagiging mas maingat sila sa paggastos. At kapag maraming tao ang nagiging maingat sa paggastos, bumabagal lalo ang galaw ng ekonomiya. Ito ang tinatawag ng ilang analyst na feedback loop. Habang humihina ang ekonomiya, nagiging mas maingat ang mga tao. At habang nagiging mas maingat ang mga tao, lalo pang bumabagal ang ekonomiya.
hindi ito agad nangyayari. Pero kapag tumagal, mas mahirap na itong kontrolin. Dagdag pa rito, naaapektuhan din ang halaga ng pera. Kapag bumababa ang tiwala sa ekonomiya, pwedeng humina ang halaga ng pera. At kapag humina ang pera, mas nagiging mahal ang mga produktong galing sa ibang bansa. Ibig sabihin kahit hindi kulang ang supply, tumataas pa rin ang presyo dahil sa palitan ng pera. Sa ganitong sitwasyon, nagiging mas komplikado ang lahat dahil maraming bagay ang sabay-sabay na nangyayari. Hindi lang ito simpleng usapin ng supply at demand. Pinagsama-sama ito ng paghihigpit sa kalakalan, mga problema sa loob ng bansa at pressure mula sa labas. At habang tumatagal ang ganitong kondisyon, mas nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader. Dahil kahit maliit na hakbang pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa buong sistema. At dito makikita kung bakit mahalaga ang timing. Hindi sapat na may plano. Kailangan alam kung kailan ito gagawin at paano ito ipapaliwanag sa mga tao. Dahil sa ganitong sitwasyon, mahalaga rin kung paano ito nakikita ng publiko. Kung makikita ng mga tao na may malinaw na direksyon, pwedeng bumaba ang tensyon. Pero kung tuloy-tuloy ang kalituhan, pwedeng lumala ang pressure kahit walang bagong problema. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari ngayon, kundi kung paano ito naiintindihan ng mga tao at kung paano ito haharapin sa mga susunod na araw. May isa pang bagay na kadalasang hindi agad napapansin. Ang epekto nito sa plano ng bansa para sa hinaharap. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang ang problema ngayon ang iniisip ng mga leader. Iniisip din nila kung ano ang pwedeng mangyari sa susunod. Halimbawa, kung magpapatuloy ang limitasyon sa export at import, maaring magbago ang paraan ng pag-operate ng mga industriya. May mga kumpanya na maaring magbawas ng production habang ang iba naman ay maghahanap ng alternatibong paraan para magpatuloy. Tulad ng paglipat ng supply chain o paghahanap ng bagong merkado. Pero hindi ito mabilis na proseso. Kadalasan, nangangailangan ito ng oras, pondo at matinding koordinasyon. At sa gitna ng pressure, mas nagiging mahirap gawin ang mga ganitong pagbabago. May epekto rin ito sa mga trabaho ng tao. Kapag bumagal ang takbo ng mga negosyo, pwedeng mabawasan ang trabaho o bumaba ang kita ng mga manggagawa. At kapag nangyari iyon, mas kukonti ang kayang gastusin ng mga tao. Kapag bumaba ang spending, apektado ulit ang negosyo. At kapag naapektuhan ang negosyo, babalik ulit ang epekto sa trabaho. Paulit-ulit itong nangyayari kung hindi agad mapipigilan. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagiging stable. Hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa tingin ng mga tao at ng ibang bansa. Kapag nakikita ng ibang bansa na maayos ang ekonomiya, mas may tiwala silang makipag-trade o makipag-ugnayan. Pero kapag hindi malinaw ang sitwasyon, mas nagiging maingat ang lahat. Hindi lang mga investors kundi pati mga bansang kapartner. May isa pang mahalagang bagay, ang tagal bago makita ang epekto. Ang ilang desisyon na ginagawa ngayon ay hindi agad makikita ang resulta. Minsan lumalabas lang ito pagkalipas ng ilang linggo, buwan o kahit taon. Kaya sa ganitong sitwasyon mahalaga ang pasensya at tuloy-tuloy na paggawa ng tama. Pero dito rin nagiging mahirap ang lahat dahil habang naghihintay ng resulta, patuloy ang problema. At habang tumatagal, mas tumitindi ang demand para sa agarang solusyon. Dito nagkakaroon ng hirap sa pagpili sa pagitan ng kailangan gawin ngayon at para sa hinaharap. Ang isang hakbang na makakatulong ngayon ay pwedeng magdulot ng problema sa hinaharap. At ang isang desisyon na maganda para sa hinaharap ay pwedeng magdulot ng hirap ngayon. Kaya hindi madali ang pagpili. Kailangan isipin hindi lang ang epekto ngayon, kundi pati ang mangyayari sa susunod na mga buwan o taon. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga rin ang pagtutulungan sa loob ng gobyerno. Hindi pwedeng isang grupo lang ang kikilos. Kailangan sabay-sabay. Mula sa ekonomiya, seguridad, hanggang sa pakikipag-usap sa ibang bansa. Dahil kung hindi tugma ang mga ginagawa, pwedeng mawala ang epekto ng bawat isa. Halimbawa, kung may effort na buksan ng trade sa isang side, pero may problema naman sa ibang area, pwedeng hindi rin makuha ang inaasahang resulta. Sa madaling salita, mahalaga na pare-pareho ang direksyon ng mga ginagawa. At habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging malinaw na hindi ito simpleng problema na may isang sagot. Isa itong sitwasyon na palaging nagbabago. Bawat galaw ay may kasunod na epekto, at bawat epekto ay nagdadala ng bagong posibilidad. Kaya sa puntong ito, ang mahalaga ay hindi lang kung ano ang susunod na gagawin, kundi kung paano ito paghahandaan, kailan ito gagawin, at paano ito ipapaliwanag sa mga tao. Dahil sa huli, ang isang desisyon ay hindi lang sinusukat kung tama ito, kundi kung paano ito naiintindihan at tinatanggap ng mga taong apektado nito. At sa ganitong sitwasyon, ang iniisip ng mga tao,
at ang totoong nangyayari ay sabay na nagdidikta ng direksyon ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, may isa pang mahalagang bagay, ang bilis ng pagdedesisyon. Habang tumataas ang hirap ng sitwasyon, inaasahan ng mga tao na bibilis ang aksyon ng mga lider. Pero sa totoo lang, mas bumabagal ito. Hindi dahil ayaw nilang kumilos, kundi dahil mas maraming bagay ang kailangang isipin. Kailangan nilang tingnan ng ekonomiya, seguridad, ugnayan sa ibang bansa at sitwasyon sa loob ng bansa. At bawat desisyon ay may risk. Kapag nagkamali, pwedeng kumalat ang epekto sa maraming bahagi. Kaya mas nagiging maingat ang mga lider. Mas pinipili nilang siguraduhin ang bawat hakbang kaysa magmadali. Pero may kapalit ito. Habang nag-iingat, mas tumatagal bago makita ang resulta. At habang tumatagal, mas tumitindi ang pressure. Dito pumapasok ang pagpili, bilis o pagiging sigurado. Ang mabilis na desisyon ay pwedeng may agad na resulta, pero mas delikado. Ang mabagal na desisyon ay mas ligtas, pero pwedeng huli na. Walang perpektong sagot. Bawat desisyon ay may kapalit. Kasabay nito, may epekto rin sa paraan ng pagsasabi ng impormasyon. Hindi lahat ay agad sinasabi sa publiko. May mga bagay na pinipiling itago, lalo na kung may kinalaman sa seguridad o pag-uusap. Dahil dito may pagitan sa nangyayari at sa alam ng mga tao. At kapag may ganitong pagitan, dumarami ang haka-haka. Mas maraming tanong kaysa sagot. Kaya hindi lang mahalaga ang desisyon, mahalaga rin kung paano ito ipapaliwanag at kailan ito sasabihin. Sa ganitong sitwasyon, ang komunikasyon ay bahagi ng plano. Hindi lang ito pagbibigay ng impormasyon, kundi pag-aayos ng inaasahan ng mga tao. Habang tumatagal, mas malinaw na bawat galaw ay may epekto. Kahit maliit na pagbabago sa pahayag, pwedeng magbago ang tingin ng mga tao. At kapag nagbago ang tingin ng mga tao, nagbabago rin ang kilos ng iba. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa nangyayari, kundi kung paano ito naiintindihan at tinutugunan ng mga tao. Kaya tuloy pa rin ang pag-uusap kahit may tensyon. Dahil ang pag-uusap ang isa sa paraan para maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Lahat ng galaw ay papunta sa iisang layunin, ang paghahanap ng solusyon. Sa puntong ito, mas nagiging malinaw na ang mga pangyayari ay magkakaugnay. Pero mas mahalagang maintindihan kung paano sila sabay-sabay gumagalaw. Habang may mga pag-uusap na nangyayari sa diplomacy, may pressure din na patuloy na tumataas sa ibang bahagi tulad ng ekonomiya at sitwasyon sa dagat. Ibig sabihin hindi sapat na tingnan kung ano ang nangyayari, kundi kung paano nagkakaroon ng epekto ang bawat galaw sa iba. At dahil dito mas nagiging kritikal ang bawat desisyon, lalo na kung kailan ito ginagawa. Sa huli, ang direksyon ng sitwasyon ay hindi nakasalalay sa iisang hakbang, kundi sa kombinasyon ng mga galaw na unti-unting humuhubog sa susunod na mangyayari. Malinaw na ang sitwasyon ay hindi basta gagalaw sa iisang direksyon. May mga bagay na nagpapababa ng tensyon at may mga bagay din na nagpapataas ng pressure. At dahil sabay silang nangyayari, mas nagiging mahirap hulaan ang susunod na mangyayari. Kaya kahit may mga senyales na may usad ang pag-uusap, hindi pa rin ibig sabihin na malapit na ang solusyon. Bawat progreso ay may kasamang bagong problema. At bawat hakbang pasulong ay kailangang bantayan dahil may epekto na hindi agad nakikita. Noong nakaraang araw nagbigay ng panayam si Marco Rubio tungkol sa sitwasyon ng negosasyon sa Iran. Sa interview na iyon, tinanong siya kung ano ang pangunahing hadlang sa pagkakaroon ng kasunduan. Ayon sa kanya, isa sa mga hamon ay ang istruktura ng pamahalaan ng Iran at ang pagkakaiba-iba ng pananaw sa loob nito. May mga grupo sa loob ng gobyerno na may iba't ibang priority. May ilan na mas nakatuon sa ekonomiya at pamamahala at may iba naman na mas nakatuon sa paniniwala. Dahil dito nagiging mas komplikado ang paggawa ng iisang desisyon para sa buong bansa. Binanggit din niya na may mga tanong tungkol sa leadership sa Iran, lalo na kung sino talaga ang may final na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Sa ngayon hindi malinaw sa labas ng bansa ang buong detalye ng internal dynamics na ito. May mga ulat din na nagsasabing may bagong impormasyon tungkol sa kalagayan ng supreme leader ng Iran. Pero magkakaiba ang mga lumalabas na mensahe, kaya hindi pa ito ganap na malinaw. Sa puntong ito, isa sa pinakamalaking hadlang sa anumang kasunduan ay ang panloob na sitwasyon ng Iran, lalo na kung paano ginagawa ang mga desisyon at kung sino ang may kontrol sa mga ito. Sa meeting ni Vladimir Putin kasama ang Iranian Foreign Minister, may binanggit siyang mensahe mula sa Supreme Leader ng Iran. Ayon kay Putin, pinapasabi niya ang kanyang pasasalamat at pagbati para sa kalusugan ng leader ng Iran. Ipinapakita nito na may komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig pero hindi malinaw kung paano eksaktong ipinadala ang mensahe. Kung ito ba ay sulat, opisyal na pahayag o ibang paraan.
Dahil dito may mga tanong pa rin tungkol sa kalagayan at papel ng Supreme Leader, lalo na't limitado ang impormasyong inilalabas sa publiko. Samantala, tinanong din si Marco Rubio tungkol sa proposal ng Iran. Ang mungkahi ng Iran ay unahin muna ang usapan tungkol sa Strait of Hormuz at ang sitwasyon sa dagat at ipagpaliban muna ang usapin tungkol sa nuclear program. Sa sagot ni Rubio, malinaw na para sa United States, ang nuclear issue ang pangunahing dahilan kung bakit may ganitong tensyon. Ibig sabihin kahit may ibang issue na pwedeng pag-usapan, hindi ito basta maihihiwalay sa mas malaking concern tungkol sa nuclear program ng Iran. Sa madaling paliwanag, may komunikasyon at mga proposal na nangyayari, pero ang pinakasentro ng usapan ay nananatili sa nuclear issue. Kaya mahirap magkaroon ng kasunduan kung hindi ito matutugunan. May mga pahayag na nagsasabing kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran, tataas ang panganib sa buong rehiyon. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sensitibo ang usaping nuclear sa pagitan ng United States at iba pang bansa. Mahalagang tandaan na sa gitna ng tensyon, maraming akusasyon at counterclaims mula sa iba't ibang panig. Hindi lahat ng ito ay agad napapatunayan kaya kailangang tingnan ang sitwasyon ng maingat at base sa verified information. Sa panayam ni Marco Rubio, sinabi niya na posibleng interesado ang Iran na magkaroon ng kasunduan, lalo na dahil sa mga problemang kinakaharap nito ngayon. Kabilang dito ang pressure sa ekonomiya, sanctions, at mga problema sa loob ng bansa na mas lumala pa sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa kanya, kahit bago pa ang tensyon, may mga problema na ang Iran, lalo na sa ekonomiya, at tuloy-tuloy pa rin ang mga ito hanggang ngayon. Tinanong din siya kung ano ang maaaring mangyari kung walang kasunduan. Ang sagot niya ay nakadepende ito sa magiging desisyon ng liderato ng United States, pero binanggit niya na mataas na ang level ng pressure at sanctions laban sa Iran at maaari pa itong madagdagan. May pressure sa Iran na makipagkasundo dahil sa mga problema nito, pero nananatiling komplikado ang sitwasyon dahil sa security concerns at political tensions. Para mas maintindihan kung bakit ganito ang kilos ng Iran ngayon, kailangan ding tingnan ang mas mahabang kasaysayan nito, hindi lang mula sa Iranian Revolution, kundi pati ang mas naunang panahon tulad ng Qajar Dynasty. Kung titingnan ang buong sitwasyon, makikita na hindi ito galing sa iisang problema. Pinagsama-sama ito ng maraming pangyayari na unti-unting naipon sa paglipas ng panahon. May mga desisyon noon na may epekto pa rin hanggang ngayon, at may mga nangyayari ngayon na magtatakda ng mangyayari sa hinaharap. Sa ganitong setup, hindi sapat na tingnan ang isang bahagi lang ng sitwasyon. Kailangan itong intindihin bilang tuloy-tuloy na proseso kung saan bawat bahagi ay konektado sa susunod. At habang nagbabago ang sitwasyon sa ekonomiya, politika at ugnayan sa ibang bansa, mas nagiging mahalaga ang bawat ginagawa ngayon. Dahil sa huli, ang magiging resulta ay hindi lang base sa ginagawa ngayon, kundi kung paano ito konektado sa mga nangyari noon at sa mga susunod na hakbang. Malinaw na ang sitwasyon ay patuloy pang nagbabago at pwedeng mag-iba anumang oras. Kaya mahalagang bantayan hindi lang ang sinasabi, kundi ang ginagawa ng bawat panig. Dahil dito makikita kung saan papunta ang susunod na mangyayari. Sa madaling salita, ang sitwasyon ngayon ay bunga ng mahabang kasaysayan, hindi lang ng mga nangyayari ngayon.